mga bagay talaga sa ating buhay na nangyayari nang hindi natin inaasahan. Kung minsan ang mga bagay na ito ay katakot-takot, kahindik-hindik. Kung minsan naman mapapatanong ka na meron bang ganito talagang nangyayari sa totoong buhay ng isang totoong tao. Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, panibagong linggo, panibagong kwento ang haharapin natin for today's video. Kayo ba'y handa na? Nako, bigyan niyo ng chance ang kwentong ito dahil nakakapangilabot. Ganon ang pwede kong ilarawan sa kwentong ito. Hindi naman siya horror, ha? Hindi siya horror, ayun. Pero nakakapangilabot pa rin. Kaya wag na natin itong patagalin. Eto na at simulan na natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang hindi inaakalang mararanasan nila ang ilang mga bagay sa kanilang buhay. Dear Mama Mia, hindi ko malilimutan ang unang araw ko sa high school. Tuwing naiisip ko ang panahong yun, para akong bumabalik sa lumang gusali ng aming paaralan. Naaamoy ko pa rin ang pinaghalong amoy ng bagong pinturang dingding, lumang kahoy na mga upuan, at alikabok na sumasabay sa hangin tuwing umiikot ang malalaking electric fan sa bawat silid. 13 years old lamang po ako noon, Mama Mia. Isang ordinaryong estudyante, hindi matalino, hindi rin naman pasaway. Isa lang akong batang pumapasok dahil gusto ng mga magulang ko. Wala akong pangarap na malinaw. Wala rin akong motivation para magsikap. Kung may grade na 50, baka nga doon ako bumagsak eh. Ayos lang yan. Lagi kong sinasabi sa sarili ko. Kahit pasang-awa, basta makapasa. Ganito lang lagi ang buhay ko. Gigising ng maaga, maglalakad papuntang paaralan, makikinig kunwari sa guro, pero ang utak ay nasa basketball, computer shop, o kaya sa kung anong laro ang gagawin namin pagkatapos ng klase. Hindi ko alam na may isang taong darating na babaguhin ang lahat ng yun. First day ng klase, nagkakagulo ang mga estudyante sa paghahanap ng kani-kanilang mga sections. May mga umiiyak dahil ayaw mahiwalay sa barkada nila nung elementarya. May mga excited, may mga tahimik. Ako, busy akong hanapin kung saan ang mukhang mababait para makopyahan tuwing may quiz. Ikaw ba si Aaron? Napalingon ako. Isang matabang lalaki ang nakangiti sa akin. Oo. Nako, parehos pala tayo ng section. Simula noon ay naging kaibigan ko na si Carl. Makulit siya, palatawa. Halos lahat yata ng guro ay napagsasabihan siya ng lumabas ka na muna. Pero kahit ganun, siya ang dahilan kung bakit hindi naging boring ang unang linggo ko sa high school. Ilang araw ang lumipas, sa aming subject na mathematics, dumating ang advisor namin na may kasamang bagong estudyante. O class, meron tayong bagong kaklase ha? Lahat naman kami ay napatingin sa may pintuan. At doon parang huminto ang mundo ko. Isang payat na babae ang dahan-dahang pumasok. Mahaba ang itim niyang buhok. Simple lang ang suot niyang uniforme. Wala siyang kahit na anong kolorete. Wala ring mamahaling gamit. Pero kakaiba ang ngiti niya. Hindi yon yung ngiting pilit. Hindi rin yon yung ngiting nagpapapansin. Parang may kapayapaan siyang dala. Hi everyone, I'm Sophia. Mahina lang ang boses niya.
Transferee ako dito. Biglang nagkatinginan ang mga lalaki sa klase. Pare, ang ganda. Huwag kang maingay. May boyfriend kaya siya? Napailing na lang ako. Hindi ko alam kung bakit pero habang nakatingin ako sa kanya, parang gusto kong makilala ang taong yun. Oh, may bakante pa dun sa upuan ni Aaron, sabi ng advisor namin. Halos mahulog ako sa kinauupuan ko nung marinig ko ang pangalan ko, Mama Mia. Aaron, isog ka muna ng konti ha. Mabilis kong inayos ang bag ko. Umupo siya sa tabi ko at sa unang pagkakataon, naamoy ko ang pabango niyang amoy baby powder. Hi, mahina niyang bate. Ngumiti ako tapos nag-hi din sa kanya. Yun lang, tapos na. Yun lang ang usapan namin. Pero ewan ko ba, pag-uwi ko ng bahay, paulit-ulit kong naaalala ang simpleng hi na yun. Lumipas ang mga linggo, napansin kong tahimik si Sofia. Hindi siya palaimik, hindi siya mahilig makisabay sa mga maiingay. Kapag recess time, habang ang iba ay naghahabulan, nag-uunahan makapuntang kantin, siya tahimik lang siyang kumakain ng baon niya habang nagbabasa ng libro. Minsan naman nagsusulat siya sa maliit niyang notebook. Hindi ko alam kung ano ang isinusulat niya doon, pero lagi siyang nakangiti habang ginagawa niya yon. Pare, crush mo na no? Bulong na tukso sa akin ni Carl. Hulul? Di nga, bakit pulang-pula yung tenga mo? Wala. Sige nga, titigan mo nga siya kung wala. Tumingin ako. Sakto namang napatingin din pala sa direksyon ko si Sofia. Nagkatinginan kaming dalawa. Sabay kaming umiwas. Halos sumabog ang dibdib ko noon. At nagtawanan naman si Carl at ang iba ko pang mga kaklase. Ayan na, hulihin ang nahulog. Kantsawan pa nila. Isang araw, nagkaroon ng surprise quiz sa math. Math, Mama Mia. Ang pinakakinatatakutan kong subject. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang... Unang tanong pa lang, wala na eh. Hindi ko alam ang sagot. Napatingin ako sa kaliwa. Tahimik lang si Sofia habang mabilis siyang nagsusulat. Parang ang dali lang para sa kanya nung problem. Naisip kong sumilip pero bago ko pa magawa, inilapit niya na ng konti ang papel niya sa akin. Hindi sapat para makopya ko. Sapat lang para makita ko ang formula. Nagulat ako sa ginawa niya, Mama Mia. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. Parang sinasabing, kaya mo yan. At sa unang pagkakataon, hindi ako nangopya. Ginamit ko lang yung formula na nakita ko. Hindi naman siguro pangungopya yun, Mama Mia, diba? Dahil hindi ko naman talaga kinopya yung sagot niya. Inintindi ko yung formula. Sinubukan ko. Pagkatapos ng quiz ay nagpasalamat ako sa kanya. Para saan? Sa alam mo na, ngumiti siya. Hindi naman kita pinakopya eh. Ha? Tinulungan lang kitang maalala. Napakamot ako sa ulo. Tama ka. Uy, eto tandaan mo ha. Mas masarap sa pakiramdam na makukuha mo ang mga bagay na pinaghirapan mo. Hindi ko alam kung bakit pero tumatak sa isip ko ang sinabi niyang yun. Kinagabihan, pagbukas ko ng bag ko, kinuha ko ang math notebook. Napatingin sa akin si Mama. Abay, may himala ba? Bakit po? Nag-aaral ka kasi. Hindi ko alam ang isasagot ko, Mama Mia. Humiti lang ako. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit ako nag-aral.
Hanggang sa naalala ko ang sinabi ni Sofia. Mas masarap sa pakiramdam kapag nakuha mo ang mga bagay na pinaghirapan mo. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nagbukas ako ng libro. Hindi dahil may exam, hindi dahil pinilit ako, kundi dahil gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko ring maging mas mabuting estudyante. Mama Mia, may mga tao talagang dumarating sa buhay mo nang hindi nila alam na unti-unti ka na pala nilang binabago. Si Sofia ang taong yun para sa akin. Hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako sinubukang magbago. Hindi niya ako pinangaralan. Pero sa bawat araw na magkasama kami sa loob ng silid-aralan, pakiramdam ko gusto kong maging mas mabuting bersyon ng sarili ko. Lumipas ang halos 2 buwan. Napansin ko ang pagbabago sa sarili ko. Kung dati, huling-huli akong pumapasok sa classroom, ngayon isa na ako sa mga unang dumarating. Hindi dahil masipag na talaga ako, kundi dahil gusto kong makausap si Sofia bago pa magsimula ang klase. Isang umaga nadatnan ko siyang nag-iisa sa silid. Tahimik siyang nagbabasa habang nakadungaw ang araw sa bintana. "Good morning," bati ko. Napatingin siya at ngumiti at bumati din ng good morning. "Ang aga mo ah. Ikaw din naman." Napakamot ako sa ulo ko. "Wala lang, himala kasing hindi traffic eh," sabi ko. Pareho kaming natawa. Alam naming pareho na naglalakad lang naman kami papunta sa paaralan. Unti-unti na kaming naging komportable ni Sofia sa isa't isa. Nalaman kong mahilig pala siyang magbasa ng mga nobela. Mahilig din siyang gumukit. Kapag wala siyang ginagawa, nagdodrawing siya ng mga puno, bundok, ulap at mga taong hindi ko kilala. "Ikaw ba yan?" tanong ko minsan habang nakatingin sa sketchbook niya. Umiling siya. "Hindi." Sino yan?" "Mga taong naiisip ko lang." "Ang galing mo naman." "Hindi naman masyado," sabi niya na bahagyang ngumiti. Napansin kong ganun siya palagi. Kapag pinupuri siya, parang nahihiya siya. Parang hindi siya sanay na may nakakapansin sa kanya. Isang araw, ibinalik ng math teacher namin ang resulta ng unang periodical exam. Kinakabahan ako. Sigurado kasi akong babagsak ako, Mama Mia. Isa-isa niyang tinawag ang pangalan. "Carl." "Pasado." "Yes, nakaisa rin," sigaw ni Carl. Nagtawanan ang buong klase. Yun kasi ang nakakahiya sa teacher namin yun, Mama Mia. Ibinabalandra at ina-announce niya talaga sa buong klase ang nakukuha naming score. "Aaron," tawag niya, tumayo ako. Inabot ng guro ang papel. Wala siyang sinabi. Pagkakita ko sa score ay halos hindi ako makapaniwala. 88/100. Paulit-ulit kong tiningnan. Hindi ako nananaginip. Ito ang pinakamataas kong grade sa math sa buong buhay ko, Mama Mia. Pagbalik ko sa upuan ay nakangiti si Sofia na para bang nakita niya ang tinitignan ko. "Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Na ano? Na kaya mo?" Hindi ko napigilang ngumiti. Simple lang ang mga salita niyang yun. Pero para bang mas mahalaga pa yun kaysa sa grade ko, Mama Mia. Pagkatapos ng klase, sabay kaming naglakad pa uwi. Pareho pala kaming iisang direksyon ng dinaraanan. May maliit na tulay na kailangang tawirin. May tindahan ng fishball,
May lumang puno ng malaking akasya. May waiting shed na halos sira na rin ang bubong. Doon nagsimula ang mga kwentuhan namin. Ano ang gusto mo maging kapag graduate ka na ng college? Tanong ko. Matagal siyang hindi sumagot. Teacher. Teacher? Bakit naman? Gusto kong may batang maniwala sa sarili niya dahil sa akin. Napangiti ako. Sigurado ako magiging mabait at magaling kang teacher. Ikaw, Aaron, anong gusto mo? Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko pa kasi talaga alam, Mama Mia. Napakamot ako sa ulo. Ewan? Totoo? Oo. Tingin ko kahit anong piliin mo, Aaron, kaya mo naman eh. Sandali siyang tumingin sa akin. Napatawa ako sa sinabi niya na parang sobra naman yata ang tiwala niya sa akin. Grabe ka naman magtiwala sa akin, sabi ko. Hindi kasi nakita ko kung paano ka nagsikap. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong mainit na dumaloy sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, may taong naniwala sa kakayanan ko. Mula noon, naging magkasabay na kami halos araw-araw. Kapag recess, sabay kaming bumibili ng tinapay at juice kung wala siyang dalang baon. Kapag may group activity, lalo na kapag kami ang pumipili ng aming mga kagrupo, lagi kaming magkakampi. Kapag may assignments na mahirap, nagtutulungan kami. Hindi kami nagkokopyahan nagpapaliwanagan kami kapag may isa sa amin ang mas nakakaintindi. Naniniwala kasi si Sofia, Mama Mia, na 2 brains are better than 1. Minsan, inaabot kami ng hapon sa waiting shed habang nagsasagot kami ng assignment. Gets mo na ba? Tanong niya. Hindi. Tignan mo. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang solution. Hindi siya nagagalit kahit paulit-ulit akong nagtatanong. Hanggang sa naintindihan ko, Mama Mia. Ayun, gets ko na. Sigaw ko. Napangiti siya. Sabi ko naman sa iyo eh. Napansin din ng mga guro ang pagbabago ko, Mama Mia. Isang araw, tinawag pa ako ng advisor namin. Aaron? Po? Anong nangyari sa'yo? Kinakabahan ako. Bakit po, ma'am? May problema po ba? Dati kasi halos tulog ka ng tulog sa klase. Ngayon, nangunguna ka na rin sa mga sumasagot. Napangiti ako. Wala lang po, ma'am. Inspired lang po mag-aral. Huwag kang titigil, ha? Opo. Hindi ko sinabi ang totoo. Hindi ko sinabi na may isang taong naging dahilan kung bakit gusto kong magsikap. Hindi rin yun nakaligtas kay Mama. Habang kumakain kami ng hapunan, napansin niyang nakabukas ang notebook ko sa tabi ng plato. Ano ba talaga meron sa'yo, Aaron? Mama, bakit lagi po kayong nagtatanong ng ganyan? Himala ka kasi. Ikaw na ang nagkukusang mag-aral. Ngumiti ako. Gusto ko lang pong bumawi, Mama. Alam ko naman po na ang laki ng sakripisyo ninyo sa akin. Pinabot niya ang report card ko. Halos mangiyak-ngiyak siya. Alam mo bang ang laki ng tinaas ng grades mo? Hindi ko mapigilang ngumiti. Hindi dahil sa report card, kundi dahil alam kong may isang taong naging inspirasyon ko para magawa ko yun. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo kong nakikilala si Sofia. Masayahin siya kapag komportable na siya sa isang tao. Mahilig siyang tumawa kahit sa mga maliliit na bagay. Minsan, simpleng biro lang ni Carl ay halos
mapaupo na siya sa sahig sa kakatawa. Pero may napansin din ako sa kanya. May mga araw na bigla na lang siyang tumatahimik. Habang nagkukwentuhan kami, bigla na lang siyang mapapatingin sa labas ng bintana. May mga malalim siyang iniisip sa tansya ko, Mama Mia. Pero kapag tinatanong ko naman siya kung anong problema, ang lagi niyang sinasabi ay ayos lang siya, na okay lang siya. Pagkatapos ay ngingiti siya sa akin. Pero habang tumatagal, natututunan kong may mga ngiting hindi pala nangangahulugang masaya ang isang tao. May mga matang marunong tumawa, pero hirap na hirap palang humingi ng tulong. Noon hindi ko pa yun naiintindihan. Akala ko kasi kapag ngumiti ang isang tao, ibig sabihin, ayos lang talaga siya, na wala siyang problema. Ang hindi ko alam, hindi pala lahat ng tao ay ganon. Mama Mia, may nagsasabi na ang unang pag-ibig daw ay parang isang ulan. Dumarating ng hindi mo inaasahan. Hanggang sa namamalayan mong basang-basa ka na pala. Ganito ang nangyari sa akin. Hindi ko namamalayang hindi lang basta paghanga ang nararamdaman ko kay Sofia. Mahal ko na siya. Second year high school na kami nang mapansin kong mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Hindi na namin kailangang pilitin ang usapan. Kahit simpleng paglalakad pa uwi, hindi kami nauubusan ng kwento sa isa't isa. Anong pinakaayaw mong subject? Tanong niya minsan. Science. Bakit naman? Biology kasi, ang daming i-memorize. Natawa siya. Akala ko ba math? Dati yun. Ngayon, nagustuhan ko na. Nagustuhan mo dahil? Napatingin ako sa kanya. Dahil may magaling akong tutor. Bahaga siyang namula. Bolero ka. Totoo kaya? Napapailing na lang siya habang natatawa. Sa mga simpleng kwentuhan na yun, unti-unti kong nararamdaman na hindi lang ako ang komportable. Siya rin, Mama Mia. Lumipas pa ang ilang buwan, dumating ang intramurals. Puno ng sigawan ng buong campus. May cheering competition, may basketball, volleyball, pati na rin sayawan. Meron din kung ano-ano pang mga laro. Hindi ako mahusay sa sports, pero pinilit akong isali ni Carl sa relay. Pare, kulang kasi ng isang tao ang section natin eh. Bakit ako? Baka matalo tayo. Ayos lang yun. Di naman tayo nag-i-aim na manalo. Sanay naman tayong matalo eh. Sagot ni Carl. Natawa ako. Habang nagpapahinga ako sa gilid ng covered court matapos ang laro, ay may lumapit sa akin. May iniabot na malamig na tubig. Talo ba kayo? Tanong ni Sofia. Bakit, kitang-kita ba? Tumango siya. Pero ang bilis mong tumakbo ha? Talaga? Napangiti ako. Pakiramdam ko noon kahit nasa panghuling pwesto pa kami, parang panalo na rin ako, Mama Mia. Pagkatapos ng intramurals, nagkaroon ng program. Isa-isang nagbibigay ng medalya ang mga guro. Hindi ko inaasahan noon na tatawagin ang pangalan ko bilang Most Improved Student. Napatingin ako sa paligid. Ako ba talaga? Hindi ko makapaniwalang tanong. Tinulak pa ako ni Carl. Pare, bingi ka ba? Ikaw nga yun eh. Unti-unti akong lumapit sa entablado. Habang tinatanggap ko ang medalya, hindi ko mapigilang hanapin si Sofia. Nang makita ko siya ang may pinakamalakas na palakpak. At siya rin ang may pinakamalaking ngiti. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas mahalaga pa ang ngiting yun kesa sa medalyang tinatanggap ko.
Pagkatapos ng program ay hinabol niya ako. Okay, congratulations ha. Salamat. Deserve na deserve mo. Umiling ako. Hindi ah. Bakit naman? Kasi kung wala ka, huminto ako. Hindi ko na ituloy. Kung wala ako, sabi niya na para bang gusto niyang ituloy ko ang sinasabi ko. Kung wala ka, hindi naman ako magiging ganito. Natahimik siya. Pagkaraan ng ilang segundo ay mahina siyang ngumiti. Hindi, ikaw ang gumawa niyan. Siguro tinulungan lang kitang makita ang galing mo. Hindi ko na napigilang sabihin ang nasa isip ko, Mama Mia. Pero ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsimula. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin pagkatapos kong sabihin yun. Hindi siya nagsalita, pero ramdam kong may kung anong nagbago sa pagitan naming dalawa. Ilang linggo ang lumipas habang pauwi kami, huminto kami sa lumang waiting shed. Malakas ang ulan, hindi kami makatawid. Tahimik lang kaming nakatingin sa kalsada at nagbabasa. Biglang nagsalita si Sofia. May itatanong ako. Sige, kapag ba may gusto ka sa isang tao, Aaron, paano mo sasabihin? Kinakabahan ako, Mama Mia. Halos marinig ko ang tibok ng puso ko. Ewan? Sagot ko. Natawa siya. Akala ko alam mo eh. Ikaw ba? Natatakot ako. Natatakot saan? Baka mawala siya. Tahimik akong napatingin sa kanya, Mama Mia, hanggang sa hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko. Sofia? May gusto ako sa'yo. Parang tumigil ang oras. Hindi ko na narinig ang ulan. Hindi ko na narinig ang mga sasakyan. Siya lang ang nakikita ko. Napayuko siya, Mama Mia. Sobrang tahimik niya. Lumipas ang ilang segundo, pakiramdam ko bawat segundo noon ay katumbas ay isang oras. Hanggang sa marahan siyang tumingin sa akin. Matagal ko nang alam, sabi niya. Napakurap ako. Ha? Halata ba ako? Tumango siya habang natatawa. Oo. Napakamot ako sa ulo ko. Nakakahiya naman. Unti-unti siyang lumapit. Pero hindi sapat para magkahawak ang mga kamay namin. Kaya lang sapat para marinig ko ang mahina niyang boses. At Aaron, gusto din kita. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang naramdaman ko. Parang gumaan ng mundo. Parang lahat ng problema ko ay nawala. Hindi ako napasigaw. Hindi ako tumalon. Napatulala lang ako. Hanggang sa siya na mismo ang natawa. Ano? Wala. Ano nga yung sabi mo? Gusto rin kita, sagot niya. Hindi ako nakasagot. Bakit, Aaron, hindi ka ba masaya? Sobra. Bakit parang naiiyak ka? Napahawak ako sa mukha ko, Mama Mia. Tama siya. May luha nga pala akong hindi na malayang tumulo na sa aking pisngi. Mula nung araw na yon ay mas naging makulay ang high school life namin. Hindi kami yung tipong laging magkahawak ng kamay sa koridor. Hindi rin kami yung tipong nagpapapansin. Mas pinili naming maging inspirasyon ng isa't isa para sa aming pag-aaral. Nag-aral kami ng magkasama. Nagtutulungan sa mga assignments. Nangangarap tungkol sa kolehiyo. Minsan habang pauwi kami, sinabi ko sa kanya,
Balang araw, gusto kong makatapos tayo. Tayo? Oo. Magkaibang kurso man pero sabay tayong aakyat ng stage. Tapos, pagkatapos ng graduation, alam mo, gusto kong ipagpatuloy natin ang ating relasyon. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya pero napansin kong bahagya siyang napayuko. Na para bang may kung anong bumigat sa puso niya. Akala ko noon nahihiya lang siya, Mama Mia. Third year high school na kami. Mas humirap na ang mga leksyon na aming kinakaharap. Mas dumami na rin ang mga projects. Halos gabi-gabi kaming nag-uusap tungkol sa mga assignments. Minsan pagkatapos naming mag-aral sa school library ay sabay kaming uuwi. Habang naglalakad, marami kaming pinag-uusapan. Mga pangarap, mga kursong gusto naming kunin, mga lugar na gusto naming puntahan balang araw. Anong kurso ang kukunin mo? Tanong niya. Civil engineering sana, sagot ko. Bakit yan naman ang napili mo? Gusto ko kasing gumawa ng bahay. Bahay? Oo. Bahay para sa magiging pamilya ko. Napangiti siya. Ang advance mo namang mag-isip tungkol sa pamilya. Ikaw, gusto mo pa rin bang maging teacher? Oo, gusto ko pa rin maging teacher. Sigurado ka dyan? Masaya siyang tumango. Gusto kong may mga batang matutong maniwala sa sarili nila. Katulad ng nangyari sa'yo. Napatahimik ako, Mama Mia. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano siya pasalamatan na para bang siya talaga ang naging anghel ko habang nag-aaral ako noon. Habang wala akong kahit na anong pangarap. Ang totoo, Mama Mia, alam kong napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Pero habang lumilipas ang mga buwan, may napansin akong kakaiba. Hindi na palaging masaya ang kanyang mga mata. May mga pagkakataong bigla na lang siyang matutulala. Minsan habang nagtuturo ang teacher namin, nakatitig lang siya sa bintana. Hindi niya naririnig na tinatawag na pala ang pangalan niya. Sofia? Sofia! Nagulat siya. Po? Kanina pa kita tinatawag para sumagot sa tanong ko. Anong nasa isip mo? Pasensya na po kayo, ma'am. Napayuko siya, Mama Mia. At alam kong napahiya din siya sa buong klase dahil doon. At hindi yun ang Sofia na nakilala ko. Lumipas pa ang ilang linggo, napansin kong may mga araw na lumiliban si Sofia sa klase. Hindi na siya laging pumapasok. Kung dati ay perfect ang attendance niya, ngayon halos bawat linggo ay may 1 o 2 araw siyang wala. Uy, pare, may sakit ba si Sofia? Tanong ko kay Carl. Ewan, bakit sa akin ka nagtatanong kayo naman tong close, 'di ba? Naisip kong puntahan siya sa bahay nila pagkatapos ng klase. Pero wala akong alam sa address nila, Mama Mia. Ang alam ko lang, yung barangay. Noong panahon na yun, wala pang cellphone ng karamihan sa amin. Wala ring social media na pwedeng pagtanungan. Kaya ang nagawa ko na lang ang hintayin siyang pumasok sa eskwela. 3 araw, hindi siya pumasok. Lumipas ang 4 na araw hanggang sa naging 5 araw. Lumipas ang Sabado at Linggo. Sa ika-6 na araw, Lunes ulit, ay bumalik na siya. Pero ibang-iba na ang itsura niya, Mama Mia. Namumutla. May mabibilog at malalalim na eye bags. Parang ilang gabi na siyang hindi natutulog.
Sofia? Mahina akong tawag sa kanya. Ngumiti pa rin siya pero halata namang pilit. Okay ka lang? Oo. Bakit hindi ka nakapasok? 1 linggo kang absent ah. Ano kasi, may inasikaso lang sa bahay. Family problem. Ayos ka lang ba? Oo. Sigurado? Kasi ang itsura mo mukhang hindi ka ayos eh. Napuyat lang ako, Aaron, pero ayos lang ako. Hindi ako kumbinsido, Mama Mia, pero ang tono kasi niya ay parang napaka-dismissive na para bang ayaw na niyang pag-usapan. Kaya hindi na lang ako nagpumilit na itanong ang mga tanong sa utak ko. Kinabukasan, recess, nagpunta kami sa kantin. Napansin kong hindi siya kumakain. 1 bote lang ng tubig ang nasa harapan niya. Hindi ka ba gutom? Tanong ko. Nakakain na ako. Nagtaka ako, Mama Mia. Alam ko namang hindi yun totoo eh. Kaninang umaga pa kami magkasama. Wala siyang kahit na anong kinain. Kaya naman inilapit ko ang baon kong sandwich sa kanya. Hatiin natin to. Ayoko. Sige na. Sa'yo na lang yan, Aaron. Sige, hindi ako kakain kapag hindi ka rin kumain. Napabuntong hininga siya sa sinabi ko. Tigas naman ang ulo mo, Aaron. Naman ako yata sa papa ko. Sabi ng mama ko, matigas din ang ulo niya eh. Dun siya natawa. Napatawa ko siya. Sa wakas, yun ang unang totoong ngiti at tawa niya matapos ang ilang araw. Kumagat siya ng konti sa sandwich ko. Salamat, sabi niya. Walang anuman. Hindi ko alam noon na yun na pala ang huling pagkakataong makikita ko siyang kumain ng maayos, Mama Mia. Ilang araw ang lumipas. Habang naglilinis kami ng classroom pagkatapos ng klase, napansin kong nahulog ang maliit niyang notebook. Yung notebook na alam ko namang hindi para sa klase kasi napakaliit nun. Yun ang notebook na lagi niyang dala-dala. Yuyuko na sana ako para pulutin yon nang bigla siyang nagmamadaling lumapit. Akin na yan, sabi niya na para bang natakot siyang makita ko ang laman nito. Huwag mong basahin, nakakahiya eh. Sabi niya na para bang kinakabahan ng todo, Mama Mia. Bakit? Personal kasi to. Pasensya ka na ha. Pupulutin ko lang naman sana, sabi ko. Humiti siya at sinabing ayos lang. Pero napansin kong nanginginig ang mga kamay niya habang isinisiksik ang notebook na yun sa bag niya. Isang Biyernes ng hapon, sabay kaming naglakad pa uwi. Tahimik lang siya, hindi tulad ng dati. Sofia, may problema ka ba? Wala naman, Aaron. Pwede bang huwag ka nang magsinungaling sa akin? Hindi siya sumagot. Tignan mo nga ako, Sofia. Doon ay dahan-dahan siyang humarap sa akin. Napansin kong namumula ang mga mata niya na para bang galing sa pag-iyak. Sino ang nanakit sa'yo? Mabilis siyang umiling ng paulit-ulit. Wala. Wala. May ginagawa ba sa'yo ang ibang kaklase natin? Wala, Aaron. Sa bahay niyo ba? May gumagawa ba sa'yo ng masama? Bigla siyang natigilan sa tanong na yon. 1 segundo, 2, 3. Pagkatapos ay pilit siyang ngumiti. Wala. Pagod lang talaga ako. Pero ramdam kong nagsisinungaling siya, Mama Mia. Hindi ko lang alam kung bakit. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng surprise recitation sa Filipino subject. Si Sofia ang unang tinawag. Dati, kabisado niya ang lahat ng mga sagot.
Pero nung araw na yun, tahimik lang siya. Hindi siya makasagot. Sophia? Mahinang tanong ng guro. Napayuko lang siya, Mama Mia. May sakit ka ba, iha? Tumango siya. Pasensya na po. Pag-upo niya, nakita akong palihim niyang pinunasan ng luha sa gilid ng kanyang mata. Nadurog ang puso ko. Gusto ko siyang lapitan. Gusto kong sabihin na hindi niya kailangang harapin ng mag-isa ang lahat. Pero natakot ako. Natakot ako na baka makulitan siya sa akin at lalo lang siyang lumayo. Bago kami umuwi, inabutan ko siya sa waiting shed. Sophia, huminto siya. Hindi mo kailangang sabihin sa akin kung ayaw mo. Basta tandaan mo kahit anong problema mo, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Unti-unti siyang napaiyak, Mama Mia. Hindi malakas. Tahimik lang. Mga luhang matagal nang gustong kumawala. Lumapit ako. Hindi ko siya niyakap. Hindi ko siya pinilit magsalita. Tahimik lang akong tumabi sa kanya. Maya-maya mahina niyang sinabi, kung dumating ang araw na mawala ako, agad kong pinutol ang sasabihin niya. Huwag mong sabihin yan. Kung dumating man yung araw na yun, sana maalala mong naging masaya ako sa iyo, Aaron. Bigla akong kinilabutan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang mga salitang binitawan niya. Pilit ko yung tinawanan noon, Mama Mia. Sinabi ko sa isip ko na pagod lang siya. Ang hindi ko alam na yun na pala ang una niyang pagsigaw para humingi ng tulong sa akin. May mga pagkakataong iniisip ko, kung naging mas mapilit lang ba ako, kung hindi ko ba siya hinayaang umuwi ng mag-isa, kung mas maaga ko lang ba siyang pinakinggan, may nagbago kaya? Hanggang ngayon wala pa rin akong sagot. Pagpasok ng 4th year high school, mas lalo akong nagsumikap. Malapit na kaming graduate. Palapit na rin ang pangarap naming sabay na maglakad sa entablado. Isang umaga, excited akong pumasok sa school. May dala kasi akong reviewer na dala ng pinsan ko mula Maynila, Mama Mia. Plano ko sanang mag-aral kami ni Sophia sa library pagkatapos ng klase. Pero pagpasok ko sa silid, bakante ang upuan niya. Baka late lang, sabi ko sa sarili ko. Lumipas ang unang subject, ngunit wala pa rin siya. Pangalawang subject, wala pa rin Sophia ang dumating. Hanggang recess ni anino niya ay hindi pa rin nagpakita. Kinakabahan na ako, Mama Mia. Kinabukasan, ganun pa rin ang nangyari. Wala pa rin siya. Hanggang sa nagtanong na ako sa advisor namin. Ma'am, may balita na po ba kay Sophia? Napailing siya. Wala pa nga, Aaron eh. Nagpaalam po ba siya na hindi siya makakapasok? Tanong ko. Hindi rin. Lalo akong hindi mapakali. Hindi kasi siya yung tipo ng estudyanteng basta-basta na lang nawawala. Lumipas ang 3 araw. Isang Biyernes ng umaga, pagdating ko sa paaralan, kakaiba ang paligid. May mga pulis. Bibihira ding nasa labas ang guidance counselor namin, Mama Mia. May ilang guro na seryoso ang mga mukha. Nag-uumpukan ang mga estudyante. Anong nangyari dito? Tanong ko kay Carl na himala nung araw na yun dahil nasa klase na. Hindi siya agad nakasagot. Namumutla siya. Pare, huwag kang mabibigla . Bakit anong nangyari? Si Sophia kasi. Bigla siyang napahinto. Pakiramdam ko bumilis ang tibok ng puso ko.
Anong nangyari kay Sofia? Huminga siya ng malalim. Ang sabi, dinala daw siya sa ospital kagabi. Parang tumigil ang mundo ko. Bakit? Tahimik siyang yumuko. May nagsumbong daw kasi sa barangay. Sumbong? Anong sumbong? Ano ba, Carl? Pwede bang isahin mo na yung kwento mo? Lalo akong kinakabahan sa iyo eh. Hindi niya ako matingnan, Mama Mia. May pang-aabuso raw na matagal nang nangyayari sa bahay ni na Sofia. Parang may kung anong sumabog sa loob ko, Mama Mia, nung marinig ko yon. Ano? Tumango siya. Nalaman ng kapitbahay. Kaya yung kapitbahay ang nagsumbong. Anong pang-aabuso? Carl, hindi ko maintindihan eh. Ang sabi, naaresto na raw ang amain niya. Pati na rin daw ang nanay ni Sofia. Amain? Nanay? Hindi ako makapagsalita. Alam ko, Mama Mia, na hindi po tunay na ama ni Sofia ang kinikilala niyang tatay. Anak kasi siya ng kanyang ina sa pagkadalaga. Nung 8 years old siya, nagkaroon daw ng bagong boyfriend ang nanay niya. 11 years old naman siya nung ikinasal ang mga ito dahil buntis ang nanay niya sa kapatid niya. Unti-unti kong naaalala ang lahat. Yung mga pasa na minsan ko nang napansin pero sinabi niya na dulas lang daw siya sa banyo. Yung mga gabing hindi siya nakakatulog. Alam ko yon dahil kinabukasan pagpasok niya may mga malalaking eye bags ang mata niya. Yung mga araw nang biglaan niyang pagkawala sa klase. Yung mga ngiti na alam ko namang pilit. Yung mga luhang hindi niya maipaliwanag. Lahat ng yun ay biglang nagdugtong-dugtong lahat. At dun ko naunawaan. Araw-araw palang lumalaban si Sofia sa isang laban na wala kaming kaalam-alam. Pagkatapos ng klase ay agad akong dumiretso sa ospital. Hindi ko alam kung papayagan ba akong makita siya. Pagdating ko doon ay nadatnan ko ang advisor namin at ang iilang mga guro. Niyakap ako ng advisor namin. Matatag si Sofia. Matatag siya, Aaron. Mahina niyang sabi. Pwede ko po ba siyang makita? Tatanungin muna natin ang mga pulis na nagbabantay, ha? Ilang minuto akong naghintay sa labas ng silid. Pakiramdam ko bawat segundo ay 1 oras. Paglabas ng nurse ay ngumiti siya. Sige, pwede ka nang pumasok. Marahan kong binuksan ang pinto. Naroon siya. Maputla pa rin pero gising. Nang makita niya ako ay agad siyang napaiyak. Aaron, lumapit ako sa kama niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi sapat ang anumang salita. Aaron, ako ang may kasalanan. Kung sinabi ko lang sana ng mas maaga. Huwag, Sofia. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Natatakot ako, Aaron. Natatakot ako na baka husgahan ako ng lahat. Walang may karapatan na humusga sa'yo. Tingin mo ba, Aaron, marumi na ako? Parang sinaksak ang puso ko sa tanong niyang yun. Napaluha ako. Sofia, hindi mo kasalanan na. Hindi ka marumi. Ang taong gumawa sa'yo niya ng marumi. Krimen ang nangyari sa'yo. At hindi yun mababawasan ang halaga mo, ha? Tandaan mo yan. Humagulgol siya. Hindi na niya napigilan ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim. Ilang sandali pa ay nagsimula siyang magsalita. Unti-unti, paputol-putol. Hindi niya ikwinento ang lahat. Hindi na rin naman kailangan. Sapat nang malaman ko na matagal na pala siyang nabubuhay sa takot. Kaya pala lagi siyang kinakabahan kapag uwian na. Kaya pala laging ayaw niyang umuwi ng maaga.
Kaya pala minsan gusto na lang niyang manatili sa paaralan hanggang gabi. Ang school pala, Mama Mia. Ang school ay ang tanging lugar kung saan pakiramdam niya ay ligtas siya. At ako, akala ko noon gustong-gusto lang talaga niyang mag-aral. Bago ako umalis, tinawag niya ako. Errol, lagi mong sinasabi noon na sabay tayong aakyat sa stage kapag graduation na. Ngumiti ako kahit namumuo ang luha sa mga mata ko. Hindi yun magbabago, Sofia. Talaga? Oo. Hindi binabago nang nangyari sa'yo ang nararamdaman ko sa'yo. Napangiti siya sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Hindi yun pilit na ngiti, Mama Mia. Pero kahit maliit lang ang ngiting yun, totoo. At doon ko muling nakita ang Sofia na unang nagbigay ng inspirasyon sa akin. Matapos ang nangyari ay ilang linggo siyang hindi nakapasok. Maraming chismis ang kumalat sa eskwela. May nagsasabing naglayas daw siya, may nagsasabing buntis siya, may nagsasabing lumipat na raw ng probinsya. Bawat naririnig kong kasinungalingan ay gusto kong sumagot pero pinigilan ako ng advisor namin. Hayaan mo na. Darating ang araw malalaman din nila ang totoo. Hindi madaling manahimik, lalo na kapag ang taong pinakamahalaga sa iyo ang pinag-uusapan ng iba. Isang araw, tinawag kaming ilang piling estudyante sa guidance office. Nandoon ang principal at ang advisor namin. Nandun din si Sofia. Pagpasok ko ay napangiti siya. Mas maayos na ang kanyang itsura. Payat pa rin pero wala na ang takot na dati kong nakikita sa kanyang mga mata. Pinaliwanag ng principal na pansamantala siyang titira sa kanyang tiyahin habang isinasagawa ang kaso laban sa kanyang ina at amain. May mga counselors na rin siyang nakakausap. At dahil sa tulong ng paaralan, pinayagan din siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nakita kong napaluha ang advisor namin. Hindi lang pala kami ang nag-aalala sa kanya, kundi maging yung teacher din namin, Mama Mia. Mula noon, unti-unti siyang bumalik sa klase. Nung una, nahihiya pa siyang humarap sa mga kaklase namin. Pakiramdam niya lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Pero iba ang nangyari. Isang umaga, pagpasok niya sa classroom ay tahimik ang lahat. Lumapit si Carl. Inabot ang reviewer. Hoy Sofia, ikaw ang bahala sa math mamaya. Napakunot noo si Sofia. Ikaw naman kasi ang pinakamagaling dyan eh. Mama Mia, ang totoo niyan ay kinausap kaming lahat ng aming advisor. Sinabi nila na ang sabi daw ng counselor ay kailangang hindi namin tratuhin na iba si Sofia. Mama Mia, kung nagtataka kayo kung anong nangyari sa kanya, opo. 13 years old si Sofia. Nung sinimulan siyang molestyahin ng kanyang amain. Pero 3rd year kami nung tuluyan na nga siyang ginalaw nito. At ang mas masahol pa, Mama Mia, alam ng nanay ni Sofia. Siya ang pinagsumbungan ni Sofia sa ginawa sa kanya ng kanyang amain. Kaya lang, natakot siguro ang nanay niya. Sinabing wag gumawa ng kwento si Sofia. Ang sabi ni Sofia, Mama Mia, mukhang mas mahal nga talaga daw ng nanay niya ang kanyang kapatid at ang kanyang amain. Dahil sa tuwing may gagawin ng kanyang amain sa kanya, kusang umaalis ang nanay niya sa bahay, bit-bit ang kanyang kapatid na sanggol. Pati na rin yung sumunod sa kanyang kapatid na noon ay toddler na. In short, Mama Mia, parang naging kasabwat sa krimen ang nanay ni Sofia. Kaya maging ito ay ipinakulong din ng batas. Lumipas ang mga buwan, abala na kami sa paghahanda para sa graduation. May clearance, may practice, may requirements.
Minsan habang nagpa-practice kami ng graduation march, napansin kong nakatitig lang si Sofia sa entablado. "Anong iniisip mo?" tanong ko. Napangiti siya. "Akala ko kasi hindi ko na to maaabot." Hindi ako nakasagot. Nang mga sandaling yon, naisip ko kung gaano kalakas ang taong nasa harap ko. Hindi dahil siya ang nasaktan, kundi dahil kahit sa dami ng sakit na kanyang pinagdaanan, ay pinili niyang bumangon. Dumating ang huling pagsusulit, fourth quarter examination. Pareho kaming halos hindi natutulog kaka-review. Sa library, sa waiting shed, sa ilalim ng lumang malaking puno ng akasya. Doon pa rin kami nag-aaral, na para bang bumalik ang lahat sa dati. Pero mas mature na kami ngayon. Mas tahimik at mas marunong ng pahalagahan ang bawat araw. Isang gabi bago ang graduation, habang pauwi kami ay huminto kami sa tulay na lagi naming dinadaanan. "Tandaan mo to, ha? Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo," sabi niya. "Hindi naman ako espesyal." Mamma mia, dumating ang araw ng graduation. Puno ng tao ang covered court ng eskwelahan namin. May mga magulang na may dalang bulaklak, may mga batang umiiyak, may mga gurong abalang-abala sa pag-aayos ng pila. Habang nakasuot ako ng toga, kusa akong hinanap si Sofia. Nakita ako siya, nakangiti at nakasuot din ng kanyang toga. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan, mukha na ulit siyang payapa. Habang isa-isa kaming tinatawag sa entablado, ay napansin kong nanginginig ang kamay niya. Nang tawagin ang pangalan niya ay tumayo ang buong advisor section namin. Sabay-sabay kaming pumalakpak. Hindi dahil siyang may pinakamataas na grade, hindi dahil may kakaiba siyang award, kundi dahil alam naming lahat. Napakalayo ng nilakbay niya para makarating sa sandaling yon. Pagkababa niya ng entablado, napaluha na rin ako. Hindi ko na napigilan. Ito yung graduation na muntik na niyang hindi marating. Pagkatapos ng programa ay nagkita kami sa ilalim ng akasya. Pareho kaming tahimik, parehong nakatingin sa mga kaklase naming abala sa pagpapakuha ng mga letrato. Bigla siyang may inabot sa aking maliit na medalya. Ang medalya ng Most Improved Student na itinago niya pala nung binigay ko sa kanya mula nung second year high school kami. "Hindi mo pa rin pala tinatapon," sabi ko. "Ba't ko naman itatapon? Binigay mo sa akin yan eh," sabi niya. Ngumiti ako. "Alam mo ba kung bakit mahalaga to?" sabi ko. "Bakit?" "Kasi sa tuwing nakikita ko to, naaalala ko na may isang taong naniwala sa akin bago pa man ako naniwala sa sarili ko." Napaluha siya. Tahimik lang. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "At ngayon kaya ako binabalik sa iyo to, Aaron. Dahil ikaw naman ang naniniwala sa akin." Pagkatapos naming graduate ay magkaiba ang landas na tinahak namin. Natanggap ako sa isang state university para sa kursong civil engineering. Si Sofia naman ay nag-enroll sa kursong secondary education. Noong una, madalas pa rin naman kaming mag-usap. Nagtatawanan tungkol sa hirap ng college life. Pinagkakwentuhan namin ang mga bagong kaibigan namin. At kapag pareho kaming walang klase, nagkikita pa rin kami. Isang araw, napangiti siya habang napatingin sa paligid. "Ang liit pala ng lugar natin, ano?" sabi niya. "Totoo. Pero nung mga bata tayo, dito umikot ang mundo natin. Dito nagsimula ang lahat." Tahimik siyang tumayo, hindi dahil naging madali ang buhay niya. May mga pagkakataong bumabalik pa rin daw sa kanyang mga alaala. May mga gabing sabi niya hindi rin pala siya makakatulog. May mga araw na gusto niyang mapag-isa, pero hindi na siya natutong manahimik. Nagpatuloy siya sa kanyang counseling, Mamma Mia.
Tinulungan siya ng kanyang tiyahin at mga tiyuhin na nasa ibang bansa. Unti-unti niyang binuong muli ang kanyang sarili. Minsan sinabi niya sa akin, akala ko hindi na ako aabot sa edad na ganito. Pero ngayon ko nalaman na masarap palang maging survivor, Aaron. Hindi ko napigilang humanga sa kanya. Hindi sa nangyari sa kanya kundi sa katatagan niyang bumangon sa likod ng mga mapapait, masasalimuot at mga masasakit niyang pinagdaanan. Lumipas ang 4 na taon. Isang araw, inimbitahan niya ako sa unang practice teaching niya. Tahimik akong umupo sa likod ng classroom habang nagtuturo siya ng Filipino sa mga 3rd year high school student. Napansin kong may umiiyak sa sulok. Lumapit siya dito, hindi niya pinigilan, hindi niya pinagalitan, hindi niya pinahiya. Bagkus ay tinanong niya kung okay lang ba ito. Tumango yung estudyante kahit halata namang hindi. Hinintay lang ito ni Sofia, katulad ng ginawa niya noon sa akin at katulad ng ginawa ko sa kanya. Pagkatapos ng demo teaching niya, inilapitan ko siya. Ang galing mo talagang, teacher. Tama nga ako. Kinakabahan nga ako sabi niya. Hindi naman halata. Talaga? Alam mo, napakagaling mo. Sigurado ako maraming buhay ng mga estudyante ang mababago mo. Pagkaraan ng ilang taon pa, Mama Mia, ay nagtapos din ako sa kolehiyo. Habang hawak ko ang diploma ko, kusa kong naalala ang pangako naming dalawa na sabay kaming aakyat ng entablado. Hindi man yun nangyari sa iisang araw, ay pareho naman naming naabot ang aming mga pangarap. Pagkatapos ng graduation ko ay hinanap ko siya. Nasa likod pala siya ng venue. May dala na isang maliit na bouquet ng pulang rosas. Uy, pwede palang bigyan ng rosas ang lalaki? Sabi ko nung binagay niya yun sa akin. Bakit naman hindi? Congratulatory flowers ko naman to para sa'yo. Habang pauwi ako ng gabing yun ay dumaan ako sa dati naming paaralan. Sarado ang gate. Tahimik ang buong campus. Pero sa isip ko naririnig ko pa rin ang ingay ng recess, ang tawanan ng mga kaklase at ang sigaw ni Carl sa basketball court. Ang mga boses ng mga guro at ang mahinang tawa ng babaeng unang nagpatibok sa puso ko. Mama Mia, sa ngayon po ay 3 taon na kaming kasal ni Sofia. Meron na rin kaming isang anak. At aaminin ko, hindi pa rin po tuluyang nagiging okay ang misis ko. Minsan, sa isang taon, may gabi pa rin nagigising siya na umiiyak, humahangos at pawis na para bang takot na takot. Nung una nga, Mama Mia, ang totoo niyan ay ayaw nga niya akong sagutin. Ayaw niyang pumayag na maging kaming dalawa dahil baka raw masali at madamay pa ako sa trauma na pinagdadaanan niya. Pero naging mapagpasensya ako para sa kanya. Pinaramdam ko sa kanya na kahit na anong mangyari ay hindi ko siya iiwanan. Hindi ko siya ipagpapalit at handa akong damayan siya sa kahit na ano paman. Alam ko na marami sa inyo ang magsasabing meron naman akong pwedeng ibang ibigin. Marami namang mga babae na walang daladalang problema. Pero kasi, Mama Mia, naalala kong si Sofia lang ang naniwala sa akin nung mga panahong walang kadire-direksyon ng buhay ko. Kaya hindi pwedeng iwanan ko siya. Hindi pwedeng pabayaan ko siya. Kasi pakiramdam ko, pinadala kami ng Diyos sa buhay ng isa't isa. At ang isa't isa, ang misyon naming dalawa. Maraming salamat po at naway nagustuhan niyo ang kwento namin ni Sofia. Nawa po sa mga kabataan na nakikinig ngayon, wala namang problema na magkaroon ng inspirasyon. Pero sana nga inspirasyon. Sana nga ang pagdating ninyo sa buhay ng mga taong nagiging kasama ninyo ngayon sa inyong journey ay pagiging inspirasyon at pagiging katulong
para maabot nila at maabot ninyo ang inyong kanya-kanyang mga pangarap. Lubos na gumagalang, Aaron. Grabe ang kwentong 'to, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo nakakapangilabot, eh. Buti na lang at naligtas si Sofia. At naku naman, sana dumami pa ang mga lalaking katulad ni Aaron. Mga lalaking walang panghuhusgang tumatanggap ng kanilang mga mahal sa buhay, 'di ba? Aminin na natin sa hindi. Nako, maraming lalaki ang hindi kakayanin ng sakripisyo at pagmamahal na pinakita ni Aaron dito sa kaniyang sulat, sa kanilang lihim. Sa kanilang liham? Liham pala. Ayan, 'di ba? Grabe naman ito. Congratulations sa inyo at naway dumami pa ang mga lalaking katulad mo, Aaron. Sabay-sabay tayong magdasal, 'di ba? At syempre, sa mga nanay dyan, ako naman tong nanay ni Sofia, grabe naman. Mas pinaburan pa ang asawa kaysa sa sariling anak. 'Di ba? Naging accomplice pa nga siya. Hindi na sinabi dito ni Aaron kung nakalabas ba yung nanay at yung amain ni ano, pero bala sila, sana hindi nga nakalabas. Sana habang buhay na mabulok sa kulungan, ganon. Hindi naman sa ano tayo, no, pro-hatred tayo, pero grabe ka naman na dapat ang isang ina ang siyang puprotekta sa kaniyang mga anak. Bakit ganon? Siya pa ang naging tulay para tuluyang mapahamak at araw-araw na napapahamak ang anak niya, 'di ba? Napakaswerte din ni Sofia. Hindi dahil sa pinagdaanan niya, ha, hindi maganda yung pinagdaanan niya, pero sa kabila ng kaniyang mga pinagdaanan ay may taong handang alalayan siya para makarating sa liwanag. O, 'di ba? Grabe naman 'yon. Anyways, maraming salamat ulit. Bago tayo magpaalam dito sa ating kwento for today, mag-hello muna ako sa atin pong mga kasuki na laging nandito, sa ating mga members. Hello, Rico Sedanco, hi! Ernesto Boys, maraming salamat. Hi din kay Miriam Gutierrez, kay Freaky, hello sa inyo, Rose Arevalo, Alpha Garcia, Colleen Bueno, Evelyn Kawit, maraming thank you. Hi din kay Kimber Dudes Balyador, kay Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy at Mila Raduban. Maraming thank you. Ay, oo nga pala, pakisupport naman po ako sa aking TikTok account. Oo, na nagiging tendera na po ang inyong Mama Mia doon. Kasi meron na po tayong na-approve na po tayo sa affiliation. Meron bang ganun? Ayun, hanapin niyo po ang ating TikTok account, Mama Mia Cagayan de Oro. Wala po yung wala po yung space. Mama Mia, MAMAMIA, Cagayan de Oro. Yun po ang hanapin ninyo. At sana bumili kayo dun sa mga showcase ko. Para magka-commission tayo. Anyways, hello din muna ako sa atin pong mga kasuki. Hello kay Marietta Yoto. Maraming salamat. Kay Lugay Palangdaw. Hello din kay Aksa Heliana Jocelyn Manson. Kay Glyzabel Bar and Consigna Monralban. Ernesto Lapaz, Mary Grace Ruelo, Elizabeth Lagunday, MJ Lu, Christina Season, Roslyn Caraballo at Cha Pasensya. Maraming salamat sa inyong lahat at pasensya na hindi na po ako makakabati ng marami dahil umaano tong lalamunan ko eh. Anyways, hanggang sa susunod nating kwento, ako po si Mama Mia. I love you all so much. Mwah! Ingat po kayo. Bye-bye! Amping!